Welcome back sa Click Now Recaps, kung saan dinadala namin kayo sa pinakamadilim at nakakakilabot na kwento ng mga pelikula. Isipin mo, kinidnap ka noong bata ka pa, at sa loob ng 5 taon, pinilit kang panoorin ang brutal na pagpatay sa harap mo. Ito ang kwento ng Bereavement, 2010. Si Martin Bristol ay isang batang may rare condition. Hindi siya nakakaramdam ng sakit. Isang araw, kinidnap siya ng isang psychotic serial killer na si Graham Sutter. Dinala siya sa isang lumang slaughterhouse, isang lugar na malayo sa sibilisasyon. Doon, pinilit siyang panoorin ang brutal na pagpatay sa isang babae. Sinubukan ni Martin tumakas, pero nahuli siya at ibinalik sa loob ng slaughterhouse. At doon nagsimula ang 5 taon na bangungot. Sa loob ng maraming taon, sunod-sunod na babae ang brutal na pinatay ni Graham. At si Martin, pinilit lang manood habang unti-unting nilalason ang kanyang isipan. Dahil sa trauma, unti-unting nawala ang emosyon at pagkatao niya. Samantala, si Allison Miller ay isang teenager na lumipat sa bayan matapos mamatay ang kanyang mga magulang. Sinundo siya ng kanyang uncle na si Jonathan. Habang nagjo-jogging isang araw, may nakita siyang batang lalaki sa bintana ng lumang slaughterhouse. Si Martin iyon. Sa gitna ng pagjo-jogging, muntik siyang mabangga ng truck. Doon niya nakilala ang isang local boy na si William at unti-unti silang nagkalapit. Binalaan siya ng kanyang uncle na umiwas sa lugar na iyon dahil mapanganib. Tutol din ito sa relasyon nila ni William dahil komplikado naman ang buhay ng binata. Ngunit isang araw, habang may napag-uusapan silang susunduin si Allison, hindi siya sumunod sa bilin. Sa halip, maagang lumabas ng klase at nagtungo sa bahay ni William. Nagkaroon ng munting konfrontasyon dahil may habili ng ama ni Allison kay Jonathan, ang kanyang kapatid, na bantayan siya. Sa kabilang banda, patuloy ang pagpatayan ni Graham sa mga kababaihan at ang manipulasyon niya sa isipan ni Martin. Si Allison naman ay palaging napapadaan sa lumang slaughterhouse at hindi maalis sa kanya ang kaba sa lugar. Please. Help me. Sa loob ng slaughterhouse, isang babae ang nagmamakaawa. Pinakawalan siya ni Martin pero agad siyang nahuli muli ni Graham. Brutal siyang pinahirapan at sinunod sa ginawa ni Graham habang isa ring babae ang pinatay sa harap ni Martin. Dahil sa nangyari, gusto sanang lumaya si Allison mula sa bahay ng kanyang uncle pero agad siyang pinigilan. Where you going? I need to sort things out in my head. Habang papunta sana siya sa bahay ni William, nadaanan niya ang farmhouse. Doon, muli niyang nakita si Martin. No, wait! Sinundan niya ito papasok sa slaughterhouse at doon niya nakita ang mga gamit sa pagpatay. I want to help you. Nakausap pa niya si Martin, pero nahuli siya ni Graham at ikinulong. Nag-alala na si Jonathan at ang kanyang asawa dahil hindi pa umuuwi si Allison. Kinabukasan, nagtungo si William sa kanilang bahay, ngunit hinarang siya ni Jonathan at sinisi si William. Stay away from my knees! Dahil sa kanya raw nalagay sa kapahamakan ang dalaga. Dahil dito, agad na hinanap ni Jonathan si Allison at nagtungo sa farmhouse. Sutter! Ngunit hindi siya pinapasok ni Graham. Nang marinig niya ang sigaw ng isang babae mula sa loob, agad siyang binaril ni Graham. Upang hindi makasigaw ang biktima, ikinulong siya ni Graham sa frozen meat room, isang malamig na imbakan ng karne at ng mga bangkay. Samantala, napansin ni William ang sasakyan ni Jonathan sa labas ng farmhouse. Mr. Miller? Pumasok siya upang maghanap at doon niya natagpuan si Allison na nakakulong sa frozen room.
Sinubukan niyang iligtas ito, ngunit pinatay rin siya ni Graham. Habang tumatagal, lalong nasisira ang isip ni Graham, patuloy sa pagsamba sa bungo ng toro. Don't look at me like that. Ngunit, sa kabila nito, natatakot siya kay Martin dahil kahit anong saktan niya, wala itong reaksyon. Isang araw, nakawala si Allison habang wala si Graham. Tinulungan niya si Martin makatakas at dinala ito papunta sa bahay ng kanyang uncle. Pero, naroon na pala si Graham. Nagkaroon ng sagupaan. Pagdating ni Allison sa bahay, nadatnan niya ang walang buhay na katawan ng kanyang uncle habang ang asawa nito ay nag-aagaw buhay. Habang unti-unting sinusunog ni Graham ang bahay, tinangka niyang saktan ang batang si Wendy. Ngunit sa sandaling iyon, tila nag-atubili siya, nahabag at naguluhan, bago tuluyang ipagpatuloy ang kanyang karahasan. Please, come with me. At nasaksak ni Allison si Graham. Habang sinusubukan niyang tumawag ng tulong, biglang sinaksak siya ni Martin ng paulit-ulit. Tuluyan nang nasira ang isip ni Martin dahil sa trauma. Pinatay din niya ang batang si Wendy. Pagkatapos nito, bumalik siya kay Graham. At sa huli, pinatay ni Martin ang mismong taong kinidnap sa kanya. Pagdating ng pulis, tinuring lang nilang aksidente ang nangyari, dulot umano ng sigarilyo. Samantala, si Martin nagsimula gumawa ng sarili niyang shrine sa slaughterhouse at naghihintay sa susunod niyang biktima. Pagkalipas ng ilang taon, isang babae ang tumakbo papasok sa farmhouse at doon makikita ang mas matanda ng si Martin. Can you help me? At dito nagtatapos ang bangungot. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ito ang Click Now Recaps.